Baka tumamis ka mong sinigang mo, tol. Yakap-yakap ko pa rin ang girlfriend ko. Bitaw nga. Ano to? Hindi pa tayo batino? Babe naman eh. Sige na, kumain na tayo. Maya nyo na papatuloy ang elko nyo, ha? Tahimik pa rin kami habang kumakain. Ang nakakabilib lang kasi kahit alam kong may tampo siya sa akin, pinaghimay niya pa rin ako ng hipon. Ang sweet pa rin talaga ng babe ko. Ate Grace, salamat kasi sinamahan mo pa rin si Andito Baling ko sa nurse, nakasabay namin kumakain. Naku, syempre. Trabahong alagaan ng mag-amang to, Sir Vice. Nakakahiya na nga kay Vong eh. Sadyang mabait lang talaga si Sir Bong. Tsaka matulungin. Siya nga ang nagpapaaral sa mga kapatid at mga anak ko eh. Sa ngayon, graduate na ng 4 years course ang bunso namin. Talaga? Wow naman. Ang bait niya. Sa bagay, nakapasok nga din kami sa dance club ng libre. Nakakabilib naman pala talaga si Sir Wong. Baka may mahulog na butikin na naman Biro ko sa kanya. Dati pa yan siya matulungin na talaga sa kapwa. Kaya ako nga siguro siya nagustuhan. Naku, Ma'am Ann. Sana naman may pag-asa pa kayo ni Sir. Nakichika na rin ang nurse na kinikilig. Uy, si Ate Ann. Bakit tol? Halata namang mahal ka pa rin niya. Tsaka, nag-usap naman na kayo. Grabe kayo makahatisit sa akin ha. Baka i-fast talk nyo ako mamaya. Natatawa nitong biro. Pero alam ko, nililis lang nito ang usapan. Kaya tatapos lang namin kumain habang naglilipit ng pinagkainan. Sabay kaming napakunot ang noo nang makarinig ng mga tahol ng aso. Ilang sandali lang ay nakarinig kami ng mga kuskus ng gitara. Ako na ang naglakas loob na dumungo sa bintana upang alamin ang kaganapan sa labas. Tol, mukhang kailangan mo ng magpalda. Talagang biniro ko pa siya ng ganito. Kinabahan ako bigla. Dumungaw ako sa bintana upang malaman ko anong ibig sabihin ni Vice. Si Vong, may kasamang gitarista. Putik nang, manhaharana ba siya? Parang sira talaga to. Lagi na lang kitang naalala. Simula nang tayo'y di na magkita. Kung ikaw ay nagtatampo, kailangan bang ganito? Bakit hindi natin Halos napako ako sa kinatatayuan. Hindi ko alam kung kinikilig ba ako o binabalisaw-saw lang dahil sa UTI. Ano ba to? Bakit ginagawa to? Kung panaginip man ito, gusto ko nang magising. Man, ang sweet-sweet naman ni Sir. Ang gwapo pa. Napalunok ako ng laway. Parang natuyuan ako bigla ng tubig sa katawan. Grabe! Ang alam ko panahon pa ng kopong-kopong ang panghaharana. Pero bakit nakakakilig pala? kinanta naman kita dati Sos, walang forever, di ba? Babe, kaya mo ang tiisin talaga? Kasalanan mo. Hindi ko na alintana ang tampuhan ng magjowa dahil sa ganda ng kantang naririnig ko. Para akong dinuduyan habang pinagmamasdan ang senserong pagkanta ng binatang si Vong. Nang matapos ng kanta, akala ko hanggang doon na lang lahat. Pero nagulat ako na magsalita siya gamit ang microphone. Kaya sigurado akong maririnig ito ng mga kapitbahay namin. Ana, pasensya na sa boses ko Alam mo namang dancer lang talaga ako. Pero sana, kahit medyo sintonado ako, sana nagustuhan at naintindihan mo pa rin ang mga lyrics ng katang inawit ko. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at kinuha ang nakatagong isang bouquet ng bulaklak. Simula na magtagpo ulit ang mga landas natin, Ana. Alam mo bang wala na akong ibang hinangad kundi ang muling ibalik ang lahat sa dati? Mahal na mahal kita.
Sana sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hayaan mo pa rin akong pumasok ulit sa buhay mo. Tuluyan na akong naiyak. Pakiramdam ko biglang may kumabig sa sarili ko upang dalhin ako sa nakaraan. Ang nakaraan kung kailan mahal ko siya. Ang nakaraan kung kailan tumitibok lang ang puso ko para sa kanya. Ngunit ang nakaraang iyon ay nasa kasalukuyan ngayon. Ibig sabihin lang nito ay oo, siya pa rin. At kahit na ipagkailapan ng isipan at bibig ko, iba pa rin ang kabog ng aking puso. Hindi ko lubos akalain na mararamdam ko ulit ang ganito sa taong matagal kong kinamuhian. Ang buong akala ko habang buhay kong dadalhin ang masakit na nakaraan. Pinagdaanan ko sa taong ito. Pero bakit ganon? Pakiramdam ko, siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Tama bang pigilan ko ito? O tuluyan na akong magpatianod sa pag-agos ng damdamin sa puso ko? Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil hindi ko kaya ipagpatuloy ang buhay kung wala ka, Ann. Nahihirapan ako, Vong. Hindi na ako mawawala pa sa tabi mo, Ann. Hindi ko napigilang bumagsak ang isang butil ng luha sa mga mata ko. Huwag mo na pahirapan pa ang sarili mo, Vong. Ayaw mo bang ligawan kita ulit? Ayaw mo bang magsimula tayo ulit? Ann? Hindi. Saglit akong huminto sa pagsasalita habang pinapahiran ang mga luha ko sa mata. Ayoko nang nakikita kang nahihirapang ibalik ang lahat. Kasi hindi ko na rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ikaw pa rin gago ka. Huwag na ako iwan ulit Papa-salvage na talaga kita. Maluha-luhang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya at bigla akong niyakap. Hindi na. Mahal na mahal kita, Ann. Mahal na mahal. Halos pa ulit-ulit itong sambit. Ito na yata ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Ang pakawala ng lahat ng mga hinanakit sa puso ko at magbukas ulit ng pagkakataong magmahal muli. Tears of joy. Ito ang nararamdaman ko sa mga panahong ito. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong nabunutan ng tinik. Sa ikalawang pagkakataon ibinigay sa akin ni Ann. Wala na akong sasayangin pang pagkakataon. Ibubuhos ko lahat ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa taong pinakatangi-tangi ng puso ko. Thank you, Lord. This time, I will make sure na may happy ending ang love story namin dalawa ni Ann. Pauwi na kami ni Vice. Hinayaan namin bigyan ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan sina Sir Vong at Ate Ann. Kasalukuyan kaming naglalakad sa may eskinita ng may makasalubong kaming laseng. Napatago ako sa likod ng boyfriend ko kasi malayo pa lang naamoy ko na ang baho ng alak mula rito. Nang makalagpas ito sa amin, kinalabutan ako nang lingunan kami ng lalaki at tinuro ako. Wow, chicks. Girlfriend mo, pare. Pwede peram? Sige lang. Natakot ako bigla. Nangatog yung mga tuhod ko. Babe, napakapit na ako nang mahigpit sa mga braso ni Vice. Huwag mong pansinin. Calm down. Maglakad ka lang. Uy, pare. Bingi ka ba? Sabi mo parang ng girlfriend mo. Itik na damot nito Bumalik ito sa pinaggalingan at sinundan ang bawat hakbang namin. Kita kong napalunok ng laway si Vice. Mukhang mapapalaban yata kami nito. Hindi sanay ang boyfriend ko sa pakikipagbuno, kaya mas mabuti siguro kung tumakbo na lang kami. Kuya, umuwi na ko kayo. Baka hinahanap na po kayo ng asawa niyo. Please, ayaw po namin ng gulo. Tuluyan na itong nakalapit sa amin. Pairam mo sa akin ng girlfriend mo para sabay kami uuwi. Babe, please. Tara na. Halos magmakaawa na ang boses ko.
Iya, sagitan tayo. O ikaw huwag magdamot ko ang ayaw mo masaktan. Baling ito sa boyfriend ko. Babe, please. Naiiyak na ako. Hindi ka na. Nagulat ako nang akma nito akong hablutin. Buti na lang nakabigag at ago ni Vice sa likuran niya. Huwag mong mahawak-hawakan ng girlfriend ko. Matigas ka pala. Gusto mo masaktan? Sige. Naglabas ito ng patalim. Kitang-kita ko ang kademonyohang bumabalot sa pagkatao nito. Babe, takbo na. Nagulat ako sa pasigaw na utos ng boyfriend ko. Pinapalayo niya ako at samantalang siya nanatili lang sa kinatatayuan. Anong pinaplano niya? Makikipagbuno siya sa taong lasing na ito? My God, no way! Babe, please, wag. Please. Jackie, takbo na. Kasunod niyon ay ang pag-atake sa kanya ng mamang laseng. Salamat sa Diyos dahil nakailag si Vice. Anong gagawin ko? Kailangan kong maghanap ng tulong. Dali-dali akong tumakbo sa may liwanag. Baka sakaling may mahanap akong kilakakilalang mga tambay. Wala na akong choice kundi labanan ang mukong na to. Hindi naman kami pwedeng tumakbo dahil alam kong maabutan lang kami. Mas lalo lang mapapahamak si Jackie. Nakailag ako sa una at ikalawang atake nito. Masyadong mahabang patalim na hawak niya kaya hindi ko mapangakong hindi ako nito matatamaan sa susunod niyang atake niya. Sa ikatlong atake niya, nasalo ko ang mga braso niya may hawak na patalim. Sinipuraan niya ako habang pinag-aagawa namin yung patalim, kaya napabitaw ako sa kanya. Sa ikapat niyang atake, masasabi kong swerte ko na talaga. Lumagpas ito sa akin at sinipa ko siya mula sa kanyang likodan. Malahayop itong lumingon sa akin matapos masubsob sa damuhan. Talagang matigas ka. Maras itong lumapit sa akin namang sunod-sunod ang hagis nito sa ere ng panaksak niya. Napahawak ako sa braso kong duguan.